ating balikan ang mga importanteng detalye bago po tayo mag-aral sa mga talatang ating binasa. Maaalala po ninyo na ang partikular na aklat ng Santiago, ako po ay bumasa sa Santiago, Kabanatang 1, mga talatang 11. Ito po ang ating teksto para sa umagang ito. Maalala po ninyo na ang mga sinusulatan ni Santiago ay mga mananampalataya na nagsipangalat dahilan sa pag-uusig sa kanilang pananampalataya. Malinaw po yun doon sa unang-unang talata sa Santiago, Kabanatang 1. Ganito po ang sabi sa pagkakasalin sa wikang Ingles: James, a servant or a doulos, a bond slave of our Lord Jesus Christ. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. So ang mga kausap niya sa aklat na ito, ang sinusulatan niya ay mga mananampalataya. Galing naman yung unawa na yun sa pangalawang talata. Ang sabi sa Santiago 1:2, My brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations. Mga mananampalataya na nagsipangalat dahilan sa mabigat na pagsubok, sa simpleng dahilan na sila ay naglagak ng kanilang pag-asa at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi katanggap-tanggap, lalo na sa komunidad ng mga Hudyo, ang ikaw ay kumilala sa Panginoong Hesukristo bilang iyong Mesiyas, sapagkat sa unawa ng mga Hudyo, walang Mesiyas na talunan, quote-unquote, sapagkat si Kristo ay ipinako doon sa krus. So ito yung problema na kanilang dinadaanan. Hindi lamang sila inuusig ng kapwa nila Hudyo. Huwag nating kalilimutan na nasa ilalim din sila ng Imperyo Romano. Hindi rin mapagkaibigan ng imperyong ito para sa mga mananampalataya, sapagkat sila ay may iisa lamang kinikilalang Panginoon, si Hesukristo. Para sa mga Romano, hindi ito katanggap-tanggap, sapagkat mahalaga na kilalanin mo ang kanilang emperador na ang Cesar, na siyang Panginoon. Ang ibang Panginoon nasa ilalim niya. Ito ang isang bagay na hindi kayang tanggapin ng mga tunay na mananampalataya hanggang sa sila ay magbuwis ng kanilang buhay. Ang mga huling salita sa kanilang mga labi na siya nilang kombiksyon, ang Panginoong Hesus lamang ang Panginoon at wala nang iba. So naiintindihan natin yung bigat na dinadaanan nila kahit sa mga tala ng mga unang bahagi ng Aklat ng Mga Gawa. Makikita na natin yan. Halimbawa doon sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 8, mismong si Saulo na malaunan ay naging si Apostol Pablo, sapagkat nagpakilala sa kanya ang Panginoon. Mismong siya ay isa sa umuusok pa ang ilong sa galit sa pag-uusig sa mga mananampalatayang Kristiyano. Ang kausap, ang sinusulatan ni Santiago sa aklat na ito ay mga mananampalataya na inaapi, mga mananampalatayang nagugulumihanan, mga mananampalatayang sinisiil, mga mananampalatayang sinusubok, mga nalulumong mga mananampalataya, mga naduduwahaging mga mananampalataya, mga mananampalatayang gaya ng sumasalubong sa malalaking alon na tila baga nalulunod na. And brethren, ilang beses nating nakikita yan in reality sa buhay ng marami sa ating mga kapatid. Iba-iba yung ating mga sirkumstansya, ngunit marami, and brethren,
Pag dumarating yung mga ganong panahon, wala tayo sa lugar para sabihin, bakit ganyan ang pag-aasta mo? Umaasta kang parang hindi mananampalataya. Hindi po yun ang panahon para ating, that we would act like, a holier than thou, stronger than thou, brother or sister. This is the time that we ought to encourage one another. This is the time that we ought to remind one another. It is not as easy as we may think it is, you see. Kung wala tayo sa isang partikular na mabigat na sitwasyon, madaling magsabi kung ano ang mga sunod-sunod na dapat tamang gagawin. Ngunit hindi gayon kadali kung tayo na ang nasa gayong sitwasyon. Ano ang patunay na hindi ganun kadali? Kinailangan ni Santiago na paalalahanan. Kinailangan ni Santiago na palakasin ang loob ng kanyang mga kapwa mananampalataya. At ito, naniniwala ako, ang siya rin nating kinakailangan. Sobra ang kahirapan, because of their faith, because of their conviction, they were marginalized, you see. Kahit sa paghahanap ng trabaho, kahit nasa pagkamamamayan, palaging sila ay panghuli, palaging sila ay walang kwenta sa mata ng mga kapwa nila hindi mananampalataya. Kaya may pangangailangan ng karunungan. Papaano ko haharapin? Papaano ko aasta? Papaano ko mamumuhay kung ang pagsubok ay lubhang napakalaki at napakabigat at nakalulunod o di kaya'y nakalulula? Kaya ang tagubili ni Santiago sa talatang 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given thee. Hindi ka tao na wala nang pwedeng pupuntahan. Hindi ka tao na na-corner sa isang partikular na kalagayan. You always have hope because God has an available wisdom. He is the reservoir of wisdom for every circumstance that we may face. You see, palaging may pag-asa sa ating Panginoon, palaging may karunungan, palaging may gabay, anuman ang sitwasyon na ating kinalalagyan. Tila baga sa unang basa parang nakahiwalay itong paksa na ating binasa kanina. Parang walang masyadong kinalaman ang pagsubok at yung kagalakan na kinakailangan taglagin ng mga mananampalataya doon sa mga banggit. Let the brother of low degree rejoice, and in that he is exalted, so on and so forth. Ngunit kung ating lilimiing mabuti ay hindi bumubukod, hindi lumalayo ng paksa si Santiago. Ipinagpapatuloy niya ang kanyang pagpapaliwanag. Tinutulungan niya ang mga mananampalataya na maging mapagtagumpay sa gitna ng marami nilang mga pagsubok. Bakit natin nasabi na konektado to at hindi nakahiwalay at and a totally different topic and a totally different theme? Well, halimbawa doon sa talatang 2, Santiago, kabanatang 1, ang talata ay 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations or trials. Ano po ang koneksyon nun doon sa mga talatang ating binasa? Sa unang-unang talata, talatang 9, let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. So nandoon yung common denominator sa dalawang talata na ito. Kung ikaw ay humaharap sa iba't ibang pagsubok, ariin mong isang kagalakan. Ang paalala naman sa isang kapatid
sa isang mananampalataya na may kahirapan and presumably material poverty, ang paalala sa kanya, you rejoice! Magalak ka! So hindi tayo lumalayo. Si Santiago ay hindi lumalayo sa paksang kanyang nasimulan. Kagalakan sa gitna ng mabibigat na mga sirkumstansya. Nandun din yung napakalapit na kaugnayan ng pagpapaalala niya sa taong mayaman dito sa talatang 10, doon sa talatang 8. Ano ang nakalagay doon? Basahin natin. Santiago, kabanatang 1, ang talata ay 8. A double-minded man, a two-souled man, a double-souled man. Yung taong namamangka sa dalawang ilog. Mananampalataya ako, pero mahal ko rin ang sanlibutan. Mahal ko ang Diyos, pero mahal ko rin ang mga bagay na ito. Ang taong ito, ayon sa pahayag ng talatang 8, a double-minded man is unstable in all his ways. Mabuhay. Shaky. Yung kanyang dinadaanan. Kung hindi niya alam at hindi klaro sa kanya, sino ba ako? Ano ba ako? Hindi pwedeng mamangka ka sa dalawang ilog. Walang in-between dito. Either you are a follower of the Lord Jesus Christ, and so therefore you are to turn your back from idols to serve the true and living God, or you are serving other gods and your face is turned away from God, the living God. Walang gitna. You see. Ano po ang sabi ng talatang 10? Pagkat pareho ng panganib. Sabi, but the rich in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. I'm sorry, verse 11. For the sun is no sooner risen with a burning heat, but it withereth the grass, and the flower thereof falleth, and the grace of the fashion of it perisheth. So also shall the rich man fade away in his ways. Nakita po ba ninyo yung parallel dito? Yung parallelism rather. A double-minded man is unstable in all his ways. In the same manner that a rich man shall fade away in his ways. Pinipili mo yung daan mo. Ayaw mong pailalim at ayaw mong tumahak sa daan ng Diyos. Ang dulo nito ay kapahamakan, you see. So ito, ang mga makikita nating koneksyon sa pagitan ng mga unang mga talata na ating binasa sa ating mga pag-aaral na sinasagawa ngayon. Kapansin-pansin na sa kabuuan ng aklat na ito ay hindi paborable at may mga pagtutuwid sa mga taong mayroong kayamanan. Makikita nyo yan sa Kabanatang 2, mga talatang 6 at 7. Ganon din naman sa Kabanatang 5, mga talatang 1 hanggang 6. At dalawa ang pananaw at dalawa ang basa sa mga talatang ito. Ang mga nag-aaral ay nahahati sa dalawang grupo. Ang ilan ay nagsasabi na ang mayaman na tinutukoy sa talatang 10 ay maaaring hindi tagusunod ni Kristo, maaaring hindi mananampalataya. May mga nagsasabi naman na ito ay mananampalataya. Alin man sa dalawa, mga kapatid, palagay ko ang paalala tugma sa ating pangangailangan. Subalit sa pagkakataong ito, ako'y naniniwala na ang tinutukoy na mayaman dito ay isang mananampalataya din. Bakit?
Sapagkat ang sabi, muli, babasahin natin yung talatang siyam, let the brother of law degree rejoice. By the way, gusto kong ipaunawang mabuti sa atin kung ano ibig sabihin ng rejoice doon, or exalt, E-X-U-L-T, exalt or boast. Ito po ay kaukay ami, kaukay o ami sa Griego, na ang ibig sabihin ay to glory proudly or to rejoice triumphantly. So basahin nyo yon sa liwanag ng definition na yon. Let the brother of law degree rejoice triumphantly. Parang may pagtatagumpay. Magalak ng may pagtatagumpay. At ito yung paradox dito. Let the brother of law degree rejoice in that he is exalted. Law and yet exalted. Pagdating sa talatang 10, but the rich in that. So, kung babasahin natin ito, considering the context, but the rich ought to rejoice triumphantly. Hindi ba? Kung babasahin natin ito, ay paalala ito sa mga mayaman na magalak din. But the rich in that, he is supposed to rejoice also. He is supposed to boast also. He is supposed to exalt also. He is supposed to rejoice triumphantly as well. In what? In that he is made low. Again, the paradox, you see. Parang may kabalintunaan. Papaanong yung tao o mananampalataya na nasa mababang kalagayan ay magalak na siya ay itinaas. At paano naman na yung tao na meron ng lahat ay magalak pagkat siya ay ibinaba. Pakamo tayo ng ating ulo sa unang pagbabasa nito, kaya mahalaga ang we are to ask for wisdom. Amen? But the rich, in that he is made low, because as the flower of the grass, he shall pass away. So ano po ang mahalagang mga bagay na dapat nating maunawaan mula sa mga ito? Ano yung mga tanong na dapat nating masagot? Bakit ginamit ito ni Santiago sa kanyang discussion tungkol sa pangangailangan na tayo ay magalak sa gitna ng mga pagsubok na ating dinadaanan? Why all of a sudden a discussion on poverty as well as prosperity and the comparison between the two? Anong halaga nun sa ating mga pag-uusap? Anong karunungan ang pwede nating makuha doon sa mga ilustrasyon na pagtuturo na isinagawa ni Santiago? Simple ang sagot. Nagsimula tayo sa paksa muli sa talatang 2, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptations or trials. Kung meron mang isa sa pinakamabigat na harapin natin na pagsubok, ito ay ang usapin ng salapi, usapin ng kayamanan. Ayun yung koneksyon, yun yung relasyon. Sinusubok tayo pagka wala tayong kayamanan. Sinusubok tayo pag marami tayong kayamanan. At kaya may pangangailangan, tandaan natin na ang kausap niya ay mga taong salat. Ang mga kausap niya ay mga taong wala ng maraming mga bagay. Sabi nga ni Apostle Paul, not many of you are wise, not many of you are rich, not many of you are noble, so on and so forth. Marami sa mga mananampalataya sa panahon na yon
ay wala ng maraming mga bagay. Kulang sa aral, kulang sa kayamanan, kulang sa impluensya at kapangyarihan. Yun ang kanilang kalagayan. So gusto ni Santiago na paalalahanan sila, palakasin ang loob nila, patibayin sila, na makapagpatuloy sila. Ngunit sa gitna nila ay meron ding ilang mga sumampalataya sa Diyos na mga may kayamanan. Pareho din ang paalala. Sinusubok din kayo sa panahon ng inyong kasaganaan. At tila baga sa maraming pagkakataon, ang pagsubok sa kasaganaan ay mas mabigat kaysa sa pagsubok sa ating kasalatan. Merong isang kapatid na kausap tayo kahapon at kinamusta namin ang aming common friend. At sabi ko sa kanya, kamusta na siya? Ay, naku, napakaganda na ng kanyang kalagayan. Na-promote siya sa kanyang posisyon at siya ay nagpupunta sa iba't ibang dako ng mundo. Kamusta ang kanyang pananampalataya? Kamusta ang kanyang pagsamba? Yun ang napabayaan. Yun yung tila nakalimutan na. Mukhang wala ng puder, wala ng lugar ang pananampalataya sa buhay niya. And that's what we are trying to say. That's what we mean. You see, nandun palagi ang panganib na makalimutan mo na mayroon Diyos at kailangan mo ang Diyos sa gitna ng iyong mga tinatangkiling. Parehong may pakinabang mga kapatid, ang pananampalataya ng dukha at salat sa maraming mga bagay ay lumalago, tumitibay dahil mismo sa kanyang karukhaan. At ang pananampalataya rin ng sagana sa maraming mga bagay ay lumalago rin at tumitibay bunga ng kanyang kaunawaan na ang kanyang mga kayamanan. Kasi yung karunungan na at yung pag-iingat na ang mga kayamanan ay maaaring magsilbing balakid sa kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Naniniwala rin tayo na bahagi rin ng gustong puntuhin ni Santiago bakit kinailangan niyang ilagay ito ulit. Ang pinag-uusapan natin ay sinusubok tayo. Sinusubok tayo sa karukhaan, sinusubok tayo sa kasaganaan at maging ang iglesia ay sinusubok sa gayong konteksto. Di magtatagal, pag-aaralan natin yung Kabanatang 2. At sa Kabanatang 2, makikita nyo na tila baga may tendensiya ang mga mananampalataya sa panahon na yon at maging sa panahon natin na meron tignan at meron titigan. Ibinibigay ang pinakamagandang lugar sa simbahan sa mga taong mukhang may sinasabi. Sa kabilang panig, nandoon yung tukso na baliwalain ang mga taong kulang sa maraming mga bagay. So maging ang iglesia ay nasa ilalim ng pagsubok. Mas mahalaga sa atin, may tendensiya tayo, meron tayong natural tendency na sabihin mas marunong siya, mas mayaman siya, mas may puder siya, mas may sinasabi siya, mas kilala siya. Nakakatawa, hindi ba? Daan-daan lang natin sa Empoy, sa SM, at sa Emil Subdivision. Ngayon, lahat ng tao gustong magkaroon ng larawan kasama si Empoy. Salamat sa isang pelikula, hindi ba? Sapagkat gayon tayo. Gayon tayo bilang mga tao. Hinahamon ang ating kaisahan bilang iglesia. Hinahamon na wala tayong tititigan at wala tayong titignan lamang. Isang kagalakan sa ating puso sa tuwinang mayroon tayong mga kapatid at mga kaibigan na nagpapasalamat sa kinakikitaan nilang pag-iibigan natin sa isa't isa. Huwag niyong hayaan na ito ay malaso ng selos o ng paghihiwa-hiwalay o ng dibisyon sa ating kalagitnaan. Nakatatayo lamang ang ating iglesia sapagkat hanggat naniniwala tayo na sa iglesyang ito, ang bida ay si Kristo.
Pagka nagsimula na mayroong aalsa na mas magaling, mas marunong, mas mayaman, at sa kabilang panig, magkakampi-kampi naman ng mahihirap o mga walang kaya, parehong pwedeng magkaroon ng kasalanan. That's the problem of cliques within any organization for that matter. Birds with the same feather flock together. Sinasabi nila, it should not be in the body of our Lord Jesus Christ. You see, we no longer represent Christ when that begins to happen in our midst. So paka-alagaan, paka-ingatan. So ito, yung mga dahilan na nakikita natin bakit kinakailangan ng mga pagangaral na ito. Yung kagalakan, yung rejoicing triumphantly, sa pagbabasa natin ng mga talatang ito ay tila inaasahan ano man ang kalagayan mo sa buhay. Ano man ang kalagayan mo sa buhay. Biyuda ka man, may asawa ka man, may anak ka man, wala kang anak, may aral, walang aral, malusog o may karamdaman, ano man ang kalagayan mo sa buhay, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo at kung ikaw ay nakakonekta, nakasuso sa balong ng biyayang walang katapusan, biyaya ng Diyos na sapat, ano man ang iyong pangangailangan, wala kang dahilan, wala kang excuse, wala tayong excuse upang hindi tayo kakitaan ng kagalakang may pagtatagumpay. We do not suggest stoicism in our midst. Titiisin ko to. Magpapakatibay ako. Magpapakatatag ako. Hindi yon ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay mga tao na malinaw sa kanilang isip. Di ko na kaya. Ngunit ako'y susustinahan ng kagalakan, kapayapaan, hindi na galing sa akin. Galing sa Diyos. At yan na nakita natin kay Tekora, hindi ba? Sa gitna nung powerful na cancer na kumakain sa lahat ng bahagi ng kanyang kalamnan, ay nandoon yung ngiti. In fact, meron tayong mga candid pictures taken of her. Ang iwi siya, Kuya Ago Alam mong nasasaktan siya, ngunit nakatayo. Why? Yun yung panahon na sumasamba, umaawit, sama-sama, nakatayo, nakangiwi, ngunit umaawit. All of us, brethren, no matter what your circumstance in life may be, if you know the Lord, we ought to rejoice triumphantly. Kinakailangang magalak tayo. Normal na karanasan para sa mga mananampalataya ang magalak sa kabila ng kanilang kalagayan. Bakit? Sapagkat sila'y mayroong walang kondisyong pagtitiwala na ang kanilang Diyos ay may di nagbabagong kabutihan sa kanila. Anuman ang niluloob ng Diyos na iparanas sa kanila. Panginoon, may kabutihan dito, may karunungan dito. Maaaring hindi ko naiintindihan kung ano yon sa ngayon, but I would want to learn. Teach me as I go through this. I don't want to waste this experience. I want to learn from this. I want to know you more through this. Oh, praise be to God. So, himayin pa natin ng kaunti. Ang dukha ay maaaring magalak dahil sa kanyang karukhan. Bakit? Sapagkat tumutulong sa kanya
ang karukhaan upang lalong magtiwala sa kanyang Diyos. Palagay ko po kung halimbawa si Lazaro sa kwento ng si Lazaro at ang mayaman, palagay ko po hindi niya tatanawin na paraiso ang kanyang kinaroroonan at hindi niya gugustuhin na mamalagi dito sa ganong kalagayan. Nagsisilbing paalala at tulak sa kanya upang lalong maghangad ng kaluwalhatiang walang hanggan ang kabigat ang kanyang dinadaanan. Tinutulungan siya ng kanyang kasalatan na maalala at maghangad. Oh, I want you, Lord. Ang bigat dito. I want you. Meron tayong awit, turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful grace, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Pagluha, kabigatan, ayun yung nagtutulak sa'yo para tumingla at magsabing, oh, nakakaranas ako ng homesickness sa iyo, Panginoong Diyos. I want to go home. Ang isa sa mga huling salita ng Ate Cora, Pastor, tulungan mo akong manalangin sa Diyos. Handa na ako, kunin niya ako. Alam kong may laban. Why? Sapagkat nakita ko kung gaano ka mahal ng pamilyang ito ang isa't isa. Yun, walang duda. Mahal nila ang isa't isa. But Ate Cora was straight betwixt two. Kasi nasa gitna siya ng dalawa. Ang aking mahal na pamilya o ang aking Panginoon. And in the light of her physical condition, sabi niya, Panginoon, kunin mo na ako. Bayaan yung basahin ko at sitasin ko si John Blanchard sa aklat na Truth for Life sa pahina 38. Ganito ang kanyang sinabi. The Greek word translated in humble circumstances or sa ating authorized version of law degree. Let the brother of law degree, yung kapatid na nasa mababang kalagayan. The Greek word translated in humble circumstances is tapinos, which literally means one who does not rise far above the ground. One who does not rise far above the ground. Hindi halos nakaangat sa lupa. Yun ang ibig sabihin ng a brother-in-law degree. Halos di naangat sa lupa. While the words high position, let the brother-in-law degree rejoice in that he is exalted, high position, come from the Greek word hupsos, which literally means high. Now what an absurdity, says John Blanchard. We seem to have, because what an absurdity we seem to have, because if we paraphrase what James is saying, using the primary meanings of these two key words, we arrive at this statement. Kung babasahin daw natin, if we would paraphrase rather, yung sinasabi ni Santiago, parang ganito ang ibig niyang sabihin. Let the brother who does not rise far above the ground take pride in the height he has reached. Hayaan yung kapatid na halos di nakaangat sa lupa ay magalak ng may pagkatagumpay sa taas, sa tayog na kanyang narating.
In purely material terms, this makes no sense at all. For most people, there is a feeling that happiness goes hand in hand with prosperity, as do misery and poverty. Parang yun yung magkamag-anak. Kung masagana ka sa lahat ng bagay, masaya ka. At kung salat ka sa lahat ng bagay, miserable ka. Di ba parang yun yung magkamag-anak? But James is not speaking in material terms. He is speaking about a brother, someone who has become a Christian. And what he is saying is that having become a Christian, he should never look at his poverty in the same light again. Kung karaniwang kang tao, malungkot ka kung may karamdaman ka. Kung karaniwang kang tao, malungkot ka kung salat ka. Ngunit kung mananampalataya ka, kung alam mo na ikaw ay inangkin ng ating Panginoon na sariling Kanya, hindi mo na tatanawin ang mga karanasan na karaniwang ikinalulungkot ng tao sa gayong liwanag. Ang mga taong salat sa maraming mga bagay ay pwedeng matukso na magsabi, kung meron lang sana ako ng fill in the blank. Kung meron lang sana ako ng makakasama sa buhay, kung meron lang sana akong anak. Because wealth could have a broad definition, di ba? Ang kayamanan naman ay hindi monetary lamang, hindi ba? Pwedeng ang ating tinatanaw na ating kayamanan ay ang ating mga mahal sa buhay. May asawa ka, may mga anak ka, may pamilya ka, masaya marahil. Di kaya naman ay ang mga kakayahang meron ka na hindi mo nakikita sa iba. Ang lahat ng ito ay maaari nating ituring na kayamanan. At kung wala ka nito, yun yung pinakakaasam-asam natin. Kung meron lang sana ako ng sasaya na sana ako. But let me remind all of us, brethren, none of these things is large enough to fill the void, to fill in the void, the hole in the soul of man. That void, that soul was created for eternity. Ecclesiastes, hindi ba? He makes all things beautiful in His time. He also created, He also set eternity within us. Walang bagay sa mundong ito ang pwedeng pumuno niyan. Alam mo yan, alam ko yan, sa karanasan, nang tangka na tayo. Na siguro kung makilala ko siya at mapangasawa ko siya at makasama ko siya sa buhay, siya na yung pupuno. Siguro kung marating ko ang ganung lugar o ma-promote ako sa ganung trabaho at marami pang iba. It was John Calvin who once said that our heart is a perpetual factory of idols, you see. Walang katapusan. Pagka meron ka na isang bagay, sabi mo, tama na to, Panginoon. Ayoko naman pong magkaroon pa ng ibang bagay, baka malayo na ako sa'yo. Bukas makalawa, para namang kulang pa. Meron ka na ng ganitong gamit, ganong sapatos, ganong relo. Masaya na ako. Pamaya-maya, 2 na yung relo mo, 3 na yung relo mo.
5 na sapatos mo, malungkot ka pa rin. Hindi lang ang may problema sa usapin ng kayamanan, anuman ang kalikasan nito, ay ang taong meron na ng lahat ng bagay o na maraming bagay, may parehong problema ang taong wala pa ng mga ito. Nandoon ang paglalaban sa ating mga kalooban. Ano sabi ng Mark chapter 4 and the verses 19? Basahin natin ang isang mabilis kung bakit ito ay mapanganib lalo na sa ating pananampalataya. Mark chapter 4, the verse 18, and these are they which are sown among thorns, such as hear the word, and the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things. Walang kakontentuhan. Pagkatapos na manghagad, na magkaroon ng ganitong kayamanan, anong kasunod nun? And the lust of other things, entering in, choke the word, and it becometh unfruitful. Oh, brethren, let us be warned of the danger of the lack of contentment in our hearts. Sa kabila ng iyong kawalan ng mga bagay, ang paalala sa atin, ikaw ay magalak. Sapagkat hindi walang halaga ang dinadanas mo. Kawalan ng kalakasan, kayamanan, so on and so forth. May matalinong layunin ang nagbigay sa iyo nun, ang ating Panginoong Diyos. After all, brethren, kung maaalala natin, we have no reason to, we have nothing rather to be, to boast about, to begin with, because of our sins. Naalala nyo sa Romans 3? Where is boasting then? It is excluded. Yun yung simula natin lahat eh. Wala lahat tayong pwedeng ipagmalaki, wala tayong dahilan para magalak na may pagtatagumpay, pagkat lahat tayo ay makasalanan, walang nakabot sa kanyang kalwalatian, wala kahit isa. Regardless of your status in life, economic status, sa harapan ng Diyos, tayo hindi nakaabot sa kanyang kalwalatian. Kailan lang nagkaroon ng dahilan o kailan lang pwedeng magkaroon ng dahilan ang sino man na magalak na mayroong pagtatagumpay sa harap ng Diyos. Gayong lahat pala tayo ay makasalan at hiwalay sa kanyang kalwalatian. Ano sabi ng Romans chapter 5 in the context of Romans 3? Ano po sabi? Romans chapter 5 verses 1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and what? Rejoice, exult, rejoice triumphantly in hope of the glory of God. Ang foundation ng ating kagalakan, mga kapatid, now, gusto ko linawin, hindi galit ang Biblia sa anumang kayamanang meron ang tao. Sapagkat sa simula pa, lahat ng kayamanan, anuman ang kalikasan nito, galing kanino? Sa Diyos. It is He who gives the power for us to make wealth.
what do you have again? What do you have that you did not receive? And if you receive it, why do you boast as if you did not receive it? Lahat ng bagay galing sa ating Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki na sariling atin. It is just that it is very easy for us to forget. You see, we have a problem with amnesia, you see. Nakalimutan mong kung mag-iiyak ka sa Diyos nung hindi ka pa nagte-take ng board exam. Nang pumasa na sa board exam, wala akong panahon sa pagsamba. Group Bible study, wala na akong panahon dyan. Busy ako eh. Ano na nangyari nung umiiyak ka? Ano na nangyari nung sinasabi mo, Panginoon, kung hindi ka maaawa, mahina ako, bubo ako, wisdom comes from above. Nung makita ang pangalan sa dyaryo, wala eh. Sensya na. Top 10 lang. Nanay, baka naman kulang pa sa'yo yan para hindi mo ako ipagpagawa ng tarpaulin. Nasa na yung kababaang loob? Nasa na yung pagkilala na lahat ng bagay galing sa'yo? Andun po yung panganib, mga kapatid. It was Philip Yancey who once said in his book, Finding God in Unexpected Places, page 164, we need the poor to teach us the value of dependence. For unless we learn dependence, we will never experience grace. God gives grace only to the humble. Hindi mo maranasan ang biyaya ng Diyos. Ang kalakasan ng gagaling sa Diyos hanggang hindi mo kinikilala, kailangan kita. Sa maraming pagkakataon, ang pinaka-sinserong mga panalangin, kailangan kita. Ang pinaka-sinserong pagmamakaawa sa Diyos ay nanggagaling sa panahon ng iyong kawalan, ng iyong kasalatan, ng iyong pagpagsak. At ito'y nagdadala sa kaluwalhatian niya kung tanging kinikilala mong pag-asa. Pangalawa, so umaasa ako na iintindihan natin na yung kawalan pala ng maraming mga bagay, kung mananampalataya ka ay isang pagpapala. Maraming tinuturo sa atin ng Diyos. Nakakita ka ba ng isang tao na sa tagal na niyang hindi nakakain halimbawa sa Jollibee, nang dinala mo doon, parang nakarating na ng paraiso? At ikaw, siguro sa isip mo, ba yan? Chicken Joy lang, parang kung makakain. Why? Kasi sa isang, halimbawa kagaya ng marami sa atin na karaniwan na yan, maaaring hindi ka na makaramdam ng diwa ng pagpapasalamat sa mga bagay na tinatanggap mo sa iyo. Laging yung ating mga anak-anak, kailangan turuan dyan. Pagka madali para sa kanila ng Daddy, bilhin mo ako ng gano'n. O ito, 1,000, keep the change. Maaaring makalimutan na nila ang halaga ng mga bagay-bagay na nararanasan nila. Sometimes, it is more beneficial for our children, or for that matter, for our fellow believers, or our
kamag-anaks to say no to them. Huwag muna. Yung mga bagay na pwede tayo matutunan sa ating kawalan. Pangalawa, maaari ring magalak na may pagtatagumpay ang mayaman, ang masagana sa mga bagay-bagay. Why? Sapagkat kung sa gitna nito, napapaalalahanan siya ng kaiklian ng buhay at ng panganib sa pagtitiwala sa sarili at sa kahambugan. Yun yung nakalagay doon sa talata. Basahin natin isang mabilis. Verse 10 again, but the rich rejoice, exalt, boast, in that he is made law. Paano nangyari yon? Nasa iyo lahat ng bagay, pero nababa ka. Kung ikaw ay constantly mindful that everything shall eventually fade away. Kahit ano na, kahit gaano na narating mo, Lord, galing sa'yo, pwedeng mo. I have no right sa anumang bagay na. May tulong sa Kanya. Yes, He could also rejoice, you see. At mahalagang palalahanan tayo dyan eh. Hindi lang sa kayamanan ha. Kasi yung tukso na maging mayabang, yung tukso na maging mapagmalaki, mas matindi, mas malaki yung possibility sa mayroon ng mga bagay. You see? The richer you are, the more self-sufficient are your resources, the greater the danger you are in compromising your faith in God with a faith in things. Baka yung pananalig mo malipat na mula sa Diyos, pagka salat ka o pagka nawalan ka, dati pagka nawalan ka, Panginoon, tulong. Ngayon pag nawalan ka, nasaan ang ATM? Nasaan? At kapag ka na ipit ang ATM, Panginoon, sa isang linggo na ho yan makukuha. Wala ho yung technician. Panginoon. Hindi lang doon. Napaka-posible na halimbawa, kayamanan, sabi ko kanina, pwedeng ituring na kayamanan ng pamilya. Kung kumpleto kayo, masaya kayo, nandoon yung panganib na magmalaki at i-look down. Yung halimbawa ay broken home. Kami masaya. Masaya kami. Facebook, ang saya-saya. Yeah. Siguradong inggit na inggit ni si Mare. Paskong Pasko, siya lang. Wala siyang mahal sa buhay. Si Kumari yun. Pagka person kayo nagkikita-kita, beso-beso. Nakatagpo ka ng kayabangan sa kayamanang meron ka. Ang bilis natin, pag malaki ang achievements ng ating mga anak, nakakabilis natin, pag malaki kung anumang bagay ang meron tayo, at ang kabaliktaran nun, o ang kabila nun, ay ang pagtanaw naman ng merong panglalait at pangmamaliit sa mga tao na wala noon. Ano ba naman ang pangalit? Palamuti na lang yung thank you Lord. Thank you Lord. Meron kaming ganito.
Suriin natin, mga kapatid, ang ating puso. Ang sabi ng ating Panginoon, maliban na ang lahat ng mga bagay, mailagay mo ho sa salita ni Sinclair Ferguson, into the hate box, you are not ready to become His follower. Ang sabi ng ating Panginoon, maliban na nakamuhian mo sa liwanag ng kung sino ako, maliban ng kamuhian mo ang iyong asawa, anak, ari-arian at ang lahat ng bagay, dali mo dyan. At ibigin ako, you cannot be my disciple. Mga kapatid, parang sinasabi ng ating Panginoon, lahat ng dahilan para kang maging mayabang, lahat ng dahilan kaya mo nasasabing, may value ako as a person, lahat ng yan, give it all back to God. Sa'yo galing, pinagkakatiwala ko sa God. Then only then would you be ready, to really, honest to goodness follow me. Yun lang talaga, Panginoon. Sabi ni Santiago, sabi ni Apostle Paul, Philippians 4, I have learned to be content whatsoever is in life. I have learned to be happy and satisfied in Christ. I have experienced how to abound. I have experienced how to be abased. Ano man ang aking kalagayan sa tulad ko, isa lang ang malinaw sa akin. Ako'y masaya sa aking Panginoon. Mga kapatid, ito po ang hamon sa ating lahat. Tinatawag ng Panginoon ang bawat isa sa isang pagsusuko mula sa ating puso. I'm not saying na kung nag-aaral ka, tumigil ka ng pag-aaral dahil pinagkalooban ka ng Diyos ng karunungan. Hindi ko sinasabi kung masaya ang pamilya mo ay mag-iwahiwalay kayo upang matuto ko ng kababaang loob. Hindi. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sa puso mo maging malinaw. Ikaw lang po ang tunay kong kayamanan. Ikaw man ay dukha, mayroong kagalakang pwede kang magtiwala sa Panginoon sa iyong kalagayan. And wait for what He is doing in your life. Kung ikaw naman ay mayroon ng mga bagay, pwede mong patuloy na ipapaalala sa sarili mo, lahat galing sa iyo, utang ko sa iyo. Hindi sila ang Diyos. Sa dulo, if you would read, so going to read verse 11, andun yung konklusyon, lahat gaya ng damo. Kasi lahat gaya ng damo, madaling matuto. Ano man ang kalagayan mo sa buhay, mahalagang maalala natin lahat, tayo ay tumatawid lamang sa buhay. Sa awit ng asin, tayo'y tuldo. Kapatid, kung ang ginagamit mo sa buhay ay mikroskopyo, at minabasdan mo lahat ng meron ka, parang ang laki. Hindi mo mabibitawag ito ay lalaki. It's all about time, brethren. Nabitawan ng mikroskopyo at kunin ang teleskopyo. Masdan ang tunay na kalakahan ng ating Panginoon. Again, pagka nakita mo na totoong kadakilaan ng Panginoon, the things of this earth shall grow strangely dim in the light of His glory and grace. Ibalik mo, kapatid, ang iyong mata sa ating Panginoon. Lumapit ka sa Kanya. Siya ang kailangan mo. Sa dulo ng lahat ng daan na tinatahak mo, kung hindi yan ang daan ni Kristo, ang dulo niya ay kabiguan. Sapagkat it is a certain
as the law of gravity. He set within us eternity. And only the eternal one could feel that vacuum within us. Kilala mo na ba siya? Tagasunod ka ba? Siya ba ang iyong tagapagligtas? Pwede mo bang sabihin? Ang sabi ni Apostle Paul, lahat ng bagay I consider as dung. Philippians 3. For the surpassing excellency. Walang kapantay na kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo. Bawat individual, mga kapatid, pwede mo bang sabihin, with all honesty, ikaw lang naman at ang Diyos, Panginoon, lahat ng bagay, suka lamang sa liwanag ng di mapapantayan kadakilaan mo. If you are not able to say that, brethren, it's about time for you to examine yourself. Examine whether you be in the faith. Prove your own self. Except you be reprobate. Let's all start.